Hello and welcome back to our channel. And today's video po is pag-uusapan po natin paano gumawa ng certificate gamit po yung PowerPoint sa pag-generate po ng certificates in a book. So gagamit tayo ng VBA code sa PowerPoint. Then in just a couple of seconds, boom, kahit anong dami po niyan. Let's say mga around 200 to 1,000. Sa isang click lang po gamit po yung VBA code. So, yan. Nag-tap po ako ng isang strategy. And yung strategy na yun, ginamit ko po siya to create the code. And then, yung code na yun yung magpapabilis ng pag-generate, pag-reproduce po ng certificate na hindi na po natin iniisa-isa yung pangalan sa pag-i-input doon sa template po natin ng certificate. Okay, so kung bago ka po dito, bago po tayo magpatuloy, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please give me one subscription coming from you. Thank you so much and click the notification bell then para para lagi ka pong ma-update. Okay? So ayan, so wag na po natin patagalan, let's go. Okay, so nandito po tayo ngayon sa desktop ko, dito sa laptop ko, no? As you can see here, meron po tayong isang folder dito. Nandito po yung sample na gagamitin natin to recreate the production or the bulk production of the certificate. Examples, actually, kahit aminin man natin o hindi, ayaw natin ng paulit-ulit na ginagawa. Especially kung paulit-ulit din naman yung ginagawa. Example, yung pag-re-reproduce ng maraming certificates. So, lalo na sa akin, no, mahilig ako ng mga cramming time, yung kung kailan na gagamitin, dun pa gagawin, di ba? Mahilig tayo dyan. So, ngayon, ituturo natin yung strategy kung paano siya papabilisin. Okay? Kahit seconds lang, dun na. Okay? So, example, yung ginagamit nating certificate sa mga bata, sa mga quarterly portfolio day, and sa graduation. Although, meron po yung intended para sa graduation, pero kung meron po tayong mga events, and pangmaramihan po yung reproduction po ng certificates, at saka nahahassle po tayong gawin yun, then, this is your time to learn kung paano siya gawin ng mabilis. Okay? So, let's have this sample folder natin. And sa loob po ng isang folder, kailangan natin i-consolidate yung tatlong bagay. First is yung sample certificate. As you can see here, nandito po yung sample certificate natin. And we have here the code. Alright? And a sample recipient. When we say a recipient, these are the names na gagawa natin po ng certificate. Okay. Ngayon, the question is, let's open first. Ano ba yung mayroong features yung certificate para siya ma-reproduce. Okay, dapat mayroon po siyang, wala nyo kung ano mayroon natin. Yung design, bahala na kayo. Dito logo yan, dito logo, depending po sa sa design nyo. Dito design din yan. Nilagay ko lang, sample lang naman to eh. Yung goal po natin is maka-reproduce po tayo ng certificate nang hindi po natin minamanual. Example, 300. Gagawa tayo ng 300 dito ng isa-isahin natin. No, we cannot do that. But instead, you have your layout, then everything, you have your, ano yung training na to. Ito ginamit yung training namin about sa gender development. Now, yung dapat nyo lang bigyang pansin dito sa certificate template po natin is this. Yung placeholder po ng pangalan ng mga recipient po ng certificate. Ito dapat, ito yung mayroong, hindi ko alam yung anong tawag dito sa symbol na to, basta ito yung, ito, and ito. Dalawa yan, yung dalawang yan. So, those are very important na kung gumamit po tayo ng, gamitin na po natin yung hindi na bali yung font style, kung ano man yung Times New Roman yan or whatsoever, ito gagamit natin yan for now is Amasis MT Pro Black. Ito, nandito yan. So, basta yung importante, kung yung first letter lang po yung capitalized, the rest, small. Yun po. Ito na lang yung gamitin yung template din. Kasi, kung malaki naman yung template doon sa, doon sa recipient sample nyo doon sa Excel, mag-a-adjust na rin to. Okay? So, ngayon,
Punta naman wag na natin i-cancel dito, diyan na lang. Punta tayo sa folder natin. Then ito, we can deal on this kasi ginawa ko to for the sake na mayroon po tayong, ito po ang magta-transform ng one single template into many. So, magmo-multi-production po to gamit po ng code na to. Okay? So, basta bantayan nyo lang po yung laman po dapat ng certificate natin. Meron tayong ganitong placeholder. Ito po yung itsura niya sa placeholder. Yan yung pinaka-importante. Bahala na po yung layout. Kayo na po bahala dyan. Okay, so next is, mayroon po dapat tayo ding recipient. Ito, sample lang yung pangalan ko kasi random lang naman yung pangalan eh. So, dapat sa taas, nakalagay name. Dito lang nakalagay ha, sa A. Lahat po nasa A lang. Bahala na, papunta doon kung 200 o 1,000 yan. Bahala na po kayo. Kayo na rin bahala kung ano yung pong, ang pangalan po is naka-caps lock or hindi. Kung ano pong nauuna, pangalan or apelyido, kamo na rin po kung maglagay dyan. Okay? So now, punta na tayo. Paano siya gagawin? Kahit i-exit mo to kasi hindi yan gagana kapag nandyan. Okay, so punta tayo dito so let's start it. First thing, gagawin natin, open po natin tong sample certificate or yung certificate na gagamitin nyo. Okay, isa lang yan ha. Then, of course, but see to it na meron ka nito. Okay, ito, mamaya, ipopost ko to. Okay, para kasama na rin yan sa video tutorial natin. So, tayo dito sa ating certificate. Okay? Or pwede rin natin i-cancel muna yan. Punta tayo, mag-open lang tayo ng bago, like this. From the very simple. Yan, simple lang siya. Punta tayo dito sa developer. Okay, sa developer, paano sir kung walang developer mode? Okay, punta tayo dito sa file, then punta tayo sa options. Then sa options, pupunta po tayo dito sa hulaan ko lang ha kasi nakalimutan ko na. Either which nasa accessibility or sa advanced or sa quick or sa customized ribbon. I think nasa customized ribbon. Let's try sa customized ribbon. So, sa customized ribbon, dapat makikita mo dito naka-check yung developer mode. Hanapin, di ba? Yan, naka-check siya. Kung hindi yan naka-check, walang mag-a-appear dito. Walang mag-a-appear dito sa taas na developer. Dapat mayroon check. Then, okay. Then, balik kayo dito. Makikita ninyo na mayroon nang nakalagay na developer. So, under developer, click nyo yan. Then, punta tayo sa Visual Basic. Alright. Ito yung lalabas dito kapag dito tayo sa Visual Basic. Ngayon, punta lang tayo sa Insert. Then, Module. Di ba? Insert, then click Insert, then Module. Pag naglagay tayo yung module, ito na. So, dito sa module na to, dyan natin ipapasok yung code. Tama? Sige, punta tayo sa ating folder. I-open natin to, yung code natin. Then, Control-All. Control-A. Hold Control, then A. Para ma-highlight po lahat. Then, copy. Control-C. To copy. Okay, ano na yan? Minimize muna natin. Punta tayo sa ating Excel Visual Basic module. Okay, so ngayon, Control-V. I-paste lang natin. Control-V or paste. Pag na-Control-V or paste na siya, let's click Run. Run lang. Ito, nandito lang siya. Run. Or, click nyo yung F5. Hanapin nyo sa keyboard yung F5. Nasa taas yan. Then, click. After nyo maklik, hahanapan kayo ng mga recipient. Ito, since meron tayong recipient, okay, lagyan natin recipient. After recipient, hanapin nyo yung folder kung saan nandun yung certificate na gagamitin natin. Then, click OK. And then, boom. Sabi dito, certificates generated successfully. Yan. Click natin OK. Then, i-close natin yung VBA. Close lang yan. Then, close this one. And ito, ginamit lang natin ito pagparami, no? Pero, this is our target certificates. Alright? So, yung 20 nating sample names, nandito na. Diba? Dali-dali lang.
So, hassle-free na po. Sabi nga work smarter, not harder. Alright, so yun po. Thank you so much. Yun lang po yung kabuuan ng ating video tutorial. Kung may tanong kayo, kung gusto nyong makuha yung code, just PM me. Isasend ko po yun. Okay? Alright, so that's all for today and thank you so much.